Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Secretary Attorney Larry Gadon hinamon si Senator Risa Hontiveros sa debate. Magpresidente muna siya para magkaroon siya ng power to appoint and remove officials. Alam nyo mga kaibigan, si Larry Gadon, isa to sa pinakagusto ko na maupo bilang senador. Isa to sa alam kong makakatulong sa ating mahal na Pangulo mga kaibigan. Kaya sana sa susunod na eleksyon, tulungan natin. Huwag na iwasan na natin yung mga dilawan mga kaibigan. Nakikita naman na natin yung mga pinaggagawa nila ngayon, di ba? Ito ang matapang na pahayag na sinabi ng kalihim. Komento pa ng iba nating mga kababayan na marami talaga raw ang nasasaktan pag tinamaan ng katotohanan na paghahalata tuloy di umano na diehard sa dilawan at galit sa mga Marcos at Duterte na kung saan ay palaging nasa negative position ng ating kasalukuyang administrasyon. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapani, hinamon ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon si Senator Risa Hontiveros sa isang friendly conversation o debate. Matatandaang kwestiyon ng senadora ang pagkakatalaga nito ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation na dahil di umano sa kwalifikasyon nitong mamuno dahil sa pagkakatanggal ng lisensya nito ng Supreme Court bilang abogado. Ngunit matapang pa rin na humarap sa media si Larry Gadon matapos siyang madisbar ng Korte Suprema sa pagka-abogado. Batid ni Gadon ang mga sinabi sa kanya ni Senadora Risa Hontiveros na gustong pabawiin ang appointment sa kanya bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ayon kay Hontiveros, dapat ay pag-isipang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung nababagay ba si Gadon na humawak na Pagdating sa mga ganyan pala humaharang pa pala si Risa, no? Napakialam niya. Tutusin mas may magagawa pa nga si Larry Gadon diyan, di ba? Pinapangunahan nilang ating mahal na Pangulo mga kaibigan. Palibase mga anti-1 yung mga yan Yan sila Risa Hontiveros mga kaibigan. Mga dilawan na yung mga yan. Dito lang tayo sa tunay. ng posisyon sa gobyerno. Ito ay matapos hubaran ng kapangyarihan si Gadon bilang abogado sa botong 15-0 ng Supreme Court in Barnes. I asked the President to reconsider the appointment of Larry Gadon. Not only was he disbarred, he was also cited in direct contempt by the Supreme Court, voting 15-0. A disgraced former attorney does not inspire confidence in the cabinet, hold neither title nor expertise to justify his appointment. Pushing through with the decision will only demoralize the bureaucracy by incentivizing an official whom the court anonymously does not trust. This will be a slap in the face of our legal professionals and yet another black eye on good governance so early on in the current administration. Ayon sa senadora, lahat pa ng mambabatas, wala namang titulo at expertise si Gadon para mapatunayang bagay ito bilang anti-poverty czar. Dahil dito ay hinamo ni Gadon si Hontiveros sa isang friendly na debate kung saan nagpapasaring pa ito sa senadora. Magpresidente muna siya para magkaroon siya ng power to appoint and remove. Hirit ni Gadon kay Hontiveros. Tiniyak ni Atty. Gadon na walang epekto sa trabaho ang parusa ng Supreme Court.
Malakas ang loob na tiniyak ng disbarred lawyer Lorenzo Larigadon na walang epekto sa magiging trabaho niya bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation ang mabigat na parusang ipinataw ng Supreme Court. Bagamat hindi na itago ang pagkadismaya sa desisyon ng Supreme Court, inihayag ni Gadon na iaapilan niya ang parusang disbursement na iginawad sa kanya ng korte. Dapat hukayin ni ni Lariga dun yung anomalya sa PhilHealth para makalampag si Risa at yung mga kasama niya ron. Suprema. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan bigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, happy kaming mga pro-government sa pagka-appoint nila Secretary Gilbert Teodoro at Attorney Larigadon at ang hinihintay pa namin na ma-appoint din sina Attorney Harry Roque at Congressman Defensor para makatulong sa ating bansa. I know Secretary Gadon has been loyal to the Marcoses. He will serve very well for the country. Happy to have another intelligent mind on PBBM cabinet. Congrats, Attorney Gadon. I love it when you castigate the media people. POB, nasasawa ako pag si Hontiveros ang nagsasalita, etc. Di ako nanonood, puro Kahit ako mga kaibigan, pag nagsasalita si Hontiveros, kung tutusin ayaw ko na pakinggan yung mga speech niyan eh. Kasi puro, ewan ko, pala sila ni Cayetano mga kaibigan. Ang hirap pakinggan yung mga sinasabi ng mga yan kasi hindi sila marunong tumupad sa mga pangako nila. O, diba? Puro na sila pangako, wala namang ginagawa. Puro sila kontra sa gobyerno. Diba? Wala na silang ibang ginawa kundi kontrahin ang gobyerno. Kaya nakakatamad pakinggan yung mga ganyang klaseng tao mga kaibigan. reklamo, negative agad, let Attorney Larigadon do his job. Pag di maayos, di tama ang ginagawa, saka kayo magreklamo. Thank you. Maraming nagulantang at nabulabog lalo na ang mga kontra-administrasyon. True really hurts. And quote, Martin Romualdez said that President Ferdinand Marcos Jr. has shown genuine concern, compassion, and empathy for the poor during his first year in office. Oh. Tama ba o mali yung sinasabi ni Martin? Di ba tama naman? Pinakita niya ng aking pinsan ang totoong pagmamalasakit sa mga mahihirap sa unang taon niya sa panunungkulan. Yun naman talaga po yung nangyari kasi inuna niya yung pabahay, yung kadiwa, para may mabili kahit papano na murang pagkain kasi may inflation nga po because of the crisis, world economic crisis, dahil sa conflict sa Ukraine. Tapos yung paglubo ng presyo ng mga petroleum products affecting the basic commodities dito sa atin. So nakatulong yon. So tama yung sinasabi ni Martin. Pinakita niya ni Pinsan ang totoong pagmamalasakit, empathy, compassion and empathy sa mga mahihirap. Di ayas, kumbinsido. Romualdez made a remark after citing achievements of the Marcos administration. Ano to? Sabi niya, the President did well on the first year, on year 1. Kaya sabi niya, keep up the good work Pinsan. Mr. President, keep up the good work. Hindi man niya sinabing pinsan, pero pinsan niya. First cousin. Romualdez said that the most notable accomplishments of the Marcos administration are primarily focused on assisting ordinary Filipinos. Tama, mali? Tama. Maintaining economic growth, attracting investments to the country, and enhancing foreign relations. Pinaganda niya yung relasyon ng ating bansa sa iba-ibang mga bansa, including China. Hindi man po niya, kahit tayo binubuli ng mga Chinese, hindi man niya inaaway. Inaaway ba natin? Hindi. Nagre-reklamo lang tayo, nagpo-protest lang tayo mga kababayan, at nagpapasiguro lang tayo na may credible defense tayo sa pamamagitan ng mga additional IDCA sites. Pero hindi man po ito nakatuon talaga po sa issue ng West Philippine Sea. Yun mismo yung sabi ng ating Pangulong Bongbong, kasama siguro. Pero not actually exclusive lang doon sa issue ng West Philippine Sea. Kasi yung Mutual Defense Treaty natin, matagal na yon, 1951 pa. Wala pang issue sa West Philippine Sea. Di ba? Kung naging agresibo yung China, di naging party na lang siya.
Pero kung hindi man magiging agresibo yung China, hindi ba tayo magpapatuloy sa ating Mutual Defense Treaty? Magpapatuloy pa rin po tayo. Wala mang plano yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nag-iba na po yung geopolitical situation ng mundo. So importante talaga, makikita natin yung mga conflicts all throughout the world, kung saan-saan na lang lumilitaw. Isa lang tayo dito, mga kababayan. Pasiguro lang, ika nga. Kayo naman. Pero hindi po tayo nang-aaway, sabi ng ating Pangulo. Ang foreign policy niya is a friend to all, enemy to none. Di ba malinaw yon, mga kababayan? Kaya tama ito, enhancing foreign relations. Kinakausap pa rin natin yung China hanggang ngayon. Open. Siya ngayon nagsabi na i-open niya natin sa pinakang mataas na level yung ating communication. May special line tayo. Bukas palagi. Para walang maiwasan natin yung miscommunication. Kaya tama itong description dito na sinabi ni Martin Romualdez. The House leader said that Marcos revived the Kadiwa in housing programs that were implemented during the tenure of his father, President Ferdinand Marcos Sr., to help ordinary Filipinos. Iyon ang inuna niya eh. Romualdez also recognized the significant achievement of the Marcos administration in sustaining the country's economic growth. Ito yung honest to goodness assessment po. Sabihin pang pinsan si Martin, pero yung kanyang assessment po, wala mang halong pambubula o may dinoktor. Wala siyang dinoktor dito. Ito yung actual situation po, based sa mismong mga ginawa, binigyan ng priority ng ating Pangulong Bongbong. Witness po tayo lahat eh. Nakikita natin. The economy grew by 7.6% anya and 7.2% in the third and fourth quarters of 2022 and 6.4% in the first quarter of this year. Those growth periods anya were the first 9 months of the Marcos administration. Paliwanag mga kababayan ni Pinsan Martin Romualdez. I sincerely hope we could sustain it. Sabi po ni Martin. Kaya yung ating Speaker of the House, malayong palitan mga kababayan kasi talagang At ito na nga mga kapanig, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.